Sa pagsikat ng araw sa silangan, nagsisimula na ang araw ni Amparo sa isang liblib na baryo. Isang simpleng babae, may kaaya-ayang ngiti, at balat na kayumanggi mula sa araw-araw na pagtatrabaho sa sakahan. Ang kanyang buhay bilang magsasaka ay puno ng mga hamon, ngunit higit sa lahat, ito ay buhay na puno ng pagmamahal at pagkakawang-gawa. Bukid ang naging tahanan ni Amparo, dito siya lumaki at nagsumikap sa ilalim ng init at ulan, magtanim ng mga pananim na magbibigay buhay hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang komunidad. Kahit mahirap ang buhay, kilala siya sa kanilang lugar bilang mapagbigay, handa siyang magbigay ng huling piraso ng tinapay sa kanyang mesa, kung kinakailangan. Ang buhay natin, mahirap man ngayon, ay puno ng pagkakataon para magbahagi at tumulong, madalas niyang sabihin sa kanyang dalawang anak habang sila'y nagtatanim o nag-aani. Isang umaga, habang naglalakad patungo sa kanilang maliit na bahay matapos ang isang mahabang araw sa bukid, dumaan si Amparo sa bahay ng matandang si Aling Natasha, na nag-iisa na lang sa buhay matapos mawala ang kanyang asawa. Magandang hapon, Aling Natasha. Kumusta po kayo ngayong araw? Bati ni Amparo, habang dala ang kaunting gulay na kanyang inani para sa matanda. Amparo, salamat ha. Biyaya ka talaga sa amin dito, tugon ni Aling Natasha, ang kanyang mga matay lumuluha sa tuwa at pasasalamat. Nako, wala po iyon Aling Natasha. Napakaliit na bagay lamang po niyan kumpara sa mga mabubuting bagay na ginawa ninyo noong araw para sa amin dito sa baryo, sagot ni Amparo na may ngiti. Bago umuwi, tumigil si Amparo at naupo sa tabi ng daan, tinitingnan ang paligid. Ang mga kabahayan ay payak, ang mga daan ay hindi sementado, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Dito, sa gitna ng kahirapan, naroon ang tunay na kahulugan ng komunidad at pagtutulungan. Balang araw, bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng papalubog na araw, gagawin ko ang lahat para maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan, at mas marami pa akong matutulungan. Nang makauwi siya, sinalubong siya ng kanyang mga anak at asawa, na pawang masigla sa paghahanda ng hapunan. Sa kanilang simpleng hapag, napapalibutan si Amparo ng kanyang pinakamamahal, ang kanyang pamilya, ang kanyang inspirasyon. Paano kaya kung mayroon tayong sapat para makatulong pa sa iba? Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pahayag ni Amparo habang sila'y kumakain. Darating din ang panahon na iyon inay, sagot ng kanyang anak na si Jose. Dahil sa inyong kabutihan, alam kong pagpapalain tayo. Sa gitna ng mga kahirapan, ang pananampalataya ni Amparo sa kabutihan, at ang kanyang pangarap na makaahon sa kahirapan upang mas matulungan ng iba, ay ang kanyang naging ilaw at gabay sa pang-araw-araw na buhay. Sa isang maaraw na hapon habang abala si Amparo sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim, nang may mapansin siyang kakaiba sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang maliit na nilalang, na tila napapaligiran ng mga dahon at sanga, ang unti-unting gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nang lumapit siya, nakita niya na ito ay isang duwende na tila natabunan ng lupa at mukhang sugatan. Kaawa-awang nilalang, anong nangyari sa iyo? Sambit ni Amparo habang dahan-daang tinatanggal ang lupa at mga dahon na nakapalibot sa duwende. Ang duwende, na ngayon ay nakahinga na ng maluwag, ay tumingin kay Amparo na may pagtataka at pag-aalala. Naligaw ako at nahulog sa inyong mundo mula sa lagusan sa ilalim ng lupa. Hindi ko akalaing may tao rito na magmamalasakit sa akin, sagot ng duwende na may bahid ng paghihirap sa boses. Dito sa aming baryo, sinisikap naming tulungan ang lahat, maging tao man o nilalang mula sa ibang mundo. Halika, bibigyan kita ng tubig at pagkain, alok ni Amparo, habang inaalalayan ng duwende patungo sa kanilang bahay. Habang sila'y naglalakad, nagsimula silang mag-usap. Tinanong ni Amparo ang duwende tungkol sa kanyang mundo at kung paano siya napunta sa kanilang lugar. Ang duwende, na nagngangalang Liro, ay nagkwento tungkol sa kanyang mundo, ang kanilang kaharian kung saan ang mga nilalang tulad niya ay nabubuhay ng mapayapa at may mahika. Ako ay naglalakbay upang maghanap ng mga halamang maaaring makatulong sa aming kaharian, nang ako'y aksidenteng mahulog dito. Ngunit sa iyong kabutihan, Amparo, nararamdaman kong swerte pa rin ang aking pagkahulog, sabi ni Liro, habang ngumunguya ng tinapay na inalok ni Amparo. Napaisip si Amparo sa sinabi ni Liro. Kung may anumang paraan na maaari ko pang maitulong sa'yo, sabihin mo lamang, sabi niya nang may pag-aalala at pagmamalasakit.
Ang iyong kabutihan ay bihirang makita, Amparo. Wika ni Liro, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa lihim na kanyang binabanggit. Pagdating nila sa bahay, ipinakilala ni Amparo si Liro sa kanyang pamilya. Labis ang pagtataka at kagalakan ng kanyang mga anak na makakita ng tunay na duwende. Inalagaan nila si Liro, binigyan ng masisilungan, at pinakinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa mahika at pakikipagsapalaran. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Liro, nadama ni Amparo na mayroon siyang bagong kaibigan, isa na magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay, at magbibigay inspirasyon sa kanyang pangarap na makatulong sa mas marami pang nangangailangan. Sa umaga ng paglisan ni Liro, matapos ang ilang araw ng pagpapahinga at pagpapalakas, nagpunta sina Amparo at Liro sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa likuran ng bahay ni Amparo. Ang hangin ay malamig at ang kapaligiran ay tahimik, tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Si Liro, na ngayon ay mukhang mas malakas at masigla, ay may daladalang isang lumang bag na katad. Binuksan niya ito at kinuha ang isang sinaunang gilingang bato. Ang gilingan ay may simpleng anyo ngunit may kakaibang kinang, na para bang may taglay itong lihim na kapangyarihan. Amparo, panimula ni Liro, habang iniaabot ang mahiwagang gilingan kay Amparo. Ito ay regalo mula sa aking mundo, bilang pasasalamat sa iyong kabutihan at pag-aalaga sa akin. Napatingin si Amparo sa gilingan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para sa akin ba talaga ito, Liro? Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang iyong kabaitan. Si Liro ay ngumiti. Ang gilingang bato na ito ay may mahiwagang kapangyarihan. Kapag ito'y iyong iniikot, ito ay maglalabas ng bigas, mais, at iba pang uri ng pagkain na magiging sagot sa kagutuman ng inyong baryo. Ngunit tandaan mo, Amparo, ito'y gumagana lamang kung ang gumagamit ay may mabuting puso at dalisay na intensyon. Habang hinahawakan ang gilingang bato, naglaro sa isip ni Amparo ang mga posibilidad. Paano ito gumagana, Liro? Ano ang dapat kong gawin para ito'y magamit ng tama? Simple lang, Amparo, sagot ni Liro. Ilagay mo ang gilingang bato sa lupa, at habang iniikot mo ito, isipin mo ang iyong nais na lumabas. Ang iyong puso at intensyon ang magdidikta kung ano ang iyong makukuha. Dama ni Amparo ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Sa kanyang isipan, umaapaw ang pangarap na makatulong sa kanyang baryo, lalo na sa mga pinaka-nangangailangan. Liro, natatakot ako. Paano kung hindi ko ito magamit ng tama? Ayaw kong mawala ang pagkakataong ito na makatulong sa aking mga kababayan. Makinig ka, Amparo, mahinahong sabi ni Liro. Ang iyong kabutihan at pagmamalasakit sa iyong kapwa ang siyang dahilan kung bakit ko napiling ibigay sa iyo ang gilingang bato. May tiwala ako sa iyong puso. Manatili ka lamang sa landas ng kabutihan, at gagana ang gilingan ayon sa iyong mga pangarap at hiling. Nang matanggap ang payo ni Liro, tumibay ang loob ni Amparo. Salamat, Liro. Pangako, gagamitin ko ang regalo na ito para sa kabutihan ng lahat. Hindi ko sasayangin ang iyong tiwala. Lumapit si Liro at niyakap si Amparo. Alam kong gagawin mo ang tama, Amparo. Panahon na para ako'y bumalik sa aking mundo. Tandaan mo, kahit hindi mo na ako makita, palagi akong magiging kasama mo sa espiritu. Sa pagkakataong iyon, habang papalubog ang araw at ang mga anino ay humahaba sa lupa, naramdaman ni Amparo ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang gilingang bato ay hindi lamang isang regalo, kundi isang simbolo ng tiwala at pag-asa. Habang hawak ito, napuno siya ng determinasyon na gamitin ito hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng kanyang kapwa. Kinabukasan, maagang nagising si Amparo. Ang liwanag ng araw ay sumisilip na sa mga bintana ng kanilang maliit na bahay. Sa tabi ng hapagkainan ay nakalagay ang mahiwagang gilingang bato, kumikislap ito sa sinag ng araw na para bang hinihintay ang kanyang unang paggamit. Dahan-daang lumapit si Amparo at hinawakan ang gilingang bato. Panahon na upang subukan ang regalo na ito, bulong niya sa sarili. Sa kanyang isip ay umaapaw ang pananabik at pag-aalala. Hindi niya alam kung paano magtatagumpay, ngunit naniniwala siyang ang kanyang kabutihan ang magiging gabay niya. Pinili niyang magsimula sa labas ng kanilang tahanan. Pumupo siya sa harap ng gilingan, hinawakan ito ng maigi, at nagsimulang ikutin ito. Sa bawat ikot, naramdaman niya ang kakaibang init mula sa bato, at biglang naglabasan ang butil ng bigas mula rito.
Jose, Tina, halika kayo rito, tawag niya sa kanyang mga anak, habang patuloy ang pag-ikot. Lumapit ang kanyang mga anak, parehong namangha sa kanilang nakita. Inay, saan nanggaling ang bigas na yan? Tanong ni Jose, halos hindi makapaniwala. Ito ang mahiwagang regalo mula kay Liro, ang duwende na tinulungan ko, paliwanag ni Amparo. Ang gilingang ito ang magbibigay sa atin ng pagkain, at sa lahat ng nangangailangan. Ang galing naman inay, sabi ni Tina, habang hinahawakan ang bigas. Napakaraming tao ang matutulungan nito. Kinabukasan, dala ang sako ng bigas, nagtungo si Amparo sa baryo. Inuna niyang dalawin si Aling Natasha, ang matanda at balo na madalas niyang tulungan. Amparo, ano ito? Tanong ni Aling Natasha nang makita ang bigas. Napakarami nito. Hindi ko matatanggap ito, kaunti lang ang inyong ani, hindi ba? Ngumiti si Amparo. Huwag kayong mag-alala Aling Natasha. May bagong biyaya ang ating baryo, at nais kong ibahagi ito sa inyo. Hindi na tayo magugutom o kailangang magtiis sa kakulangan. Naging usap-usapan sa buong baryo ang mga ginagawa ni Amparo. Isa-isa niyang pinuntahan ang bawat tahanan, dala ang pagkain mula sa mahiwagang gilingan. Sa bawat pintuan ay tumanggap siya ng pasasalamat at papuri. Amparo, sabi ng isang magsasaka, si Mang Cardo, habang inaabot ang dalang mais ni Amparo. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa iyo. Ang pagkain na ito ay magpapalakas sa amin upang muling makapagtanim. Huwag mo nang isipin yan, Mang Cardo, sagot ni Amparo. Ang mahalaga ay magtulungan tayo. Ang biyaya ay ibinabahagi, hindi iniimbak. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naramdaman ang pagbabago sa baryo. Ang mga pamilyang dating hirap na hirap ay nagsimulang bumalik ang sigla. Ang dating malungkot na baryo ay napuno ng tawanan at kasiyahan. Amparo, maraming salamat sa lahat ng iyong ginagawa, sabi ni Elena, ang matalik na kaibigan ni Amparo, habang sila'y magkasamang namamahagi ng pagkain. Ikaw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa atin. Elena, wala ito kung hindi rin dahil sa inyong pagtutulungan, sagot ni Amparo. Ang gilingang ito ay magbibigay lamang ng biyaya kung ito'y gagamitin para sa mabuti. Sama-sama nating siguruhin na mananatili ang pagkakaisa sa ating baryo. Habang nagsisimba ang buong baryo isang linggo, isang matanda ang tumayo upang magpasalamat. Si Amparo ay tunay na biyaya ng Diyos. Hindi lamang pagkain ang ibinabahagi niya, kundi pati na rin ang inspirasyon at pag-asa. Naglakad si Amparo pauwi matapos ang misa, puno ng kagalakan ngunit may bahid ng pananabik. Sa kanyang puso, alam niyang dapat niyang pangalagaan ang mahiwagang gilingan, at patuloy na gamitin ito sa tama. Paano kaya kung dumating ang araw na wala na ang gilingang ito? Kakayanin pa kaya namin ang ganitong kasaganaang nakamit? Tanong niya sa sarili. Sa gitna ng mga katanungang ito, pinanatili ni Amparo ang paniniwala na ang totoong biyaya ay hindi sa mahiwagang bato, kundi sa pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa sa baryo. Sa kasagsagan ng kasaganahan sa baryo ni Amparo, naging masaya at mapayapa ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang mga kabahayan ay puno ng tawanan, ang mga bata ay malusog, at ang bawat isa'y may pagkain sa mesa. Ngunit isang hapon, habang namamahinga si Amparo sa lilim ng puno ng mangga, dumating si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan, na tila balisa. Amparo, narinig mo na ba ang balita mula sa kalapit na nayon? Tanong ni Elena, habang hinihingal mula sa paglalakad. Ano ang nangyari, Elena? Bakit parang nagmamadali ka? Tanong ni Amparo, na may halong pag-aalala. Napeste ang pananim sa kalapit na nayon, sagot ni Elena, ang kanyang mga matay punong-puno ng lungkot. May sakit na dumapo sa kanilang mga palayan at mga gulayan. Wala silang inani ngayong buwan, Amparo. Gutom na gutom ang mga tao roon. Maraming bata ang nagkakasakit dahil wala silang makain. Natahimik si Amparo. Ramdam niya ang bigat ng balitang iyon. Elena, hindi natin pwedeng hayaan silang maghirap habang tayo'y nagpapakasasa sa biyayang ito, sabi niya, habang mahigpit na hawak ang gilingang bato sa kanyang mga kamay. Ano ang balak mong gawin, Amparo? Tanong ni Elena, na bagamat may bahid ng duda ay umaasa sa kanyang sagot. Hindi ko kayang balewalain ang kanilang pangangailangan. Ang biyaya ng gilingang ito ay hindi lamang para sa atin. Para ito sa lahat ng nangangailangan, tugon ni Amparo. Dalhin natin ito sa kanila at tulungan silang makabangon.
Kinagabihan, tinipon ni Amparo ang kanyang pamilya upang ipaalam ang kanyang plano. Sa kanilang hapagkainan, tahimik ang lahat habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Rodrigo, mga anak, panimula ni Amparo, habang tinitingnan ang bawat isa. Nabalitaan ko mula kay Elena ang sitwasyon sa kalapit na nayon. Nagugutom sila at nagdurusa dahil napeste ang kanilang mga pananim. Kailangan natin silang tulungan. Ngunit inay, sambit ni Jose, ang panganay niyang anak. Paano kung mawalan tayo ng pagkain dito habang wala ang gilingan? At hindi ba delikado para sa atin na dalhin ito roon? Jose, alam kong may panganib. Ngunit iniisip ko na ang ating komunidad ay nasa mabuting kalagayan na. Kung tayo'y nagkakaisa, hindi tayo mawawalan. Ang mga tao sa nayon na iyon ay nasa bingit ng kamatayan. Mas kailangan nila ito ngayon, paliwanag ni Amparo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kung iyon ang desisyon mo mahal, susuportahan kita, sagot ni Rodrigo, habang inilalapat ang kanyang kamay sa balikat ni Amparo. Alam kong ginagawa mo ito hindi para sa iyong sarili kundi para sa kabutihan ng lahat. Kinabukasan, binaybay ni na Amparo at Elena ang maalikabok na daan patungo sa kalapit na nayon. Sa kanilang likuran ay ang gilingang bato, maingat na nakalagay sa isang kariton. Habang papalapit sila, unti-unting lumitaw sa kanilang paningin ang nayon. Ang mga bahay ay tahimik, at makikita ang mga tao na malungkot at lupaypay. Amparo, tingnan mo ang kanilang kalagayan, sabi ni Elena, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Parang wala na silang pag-asa. Hindi na nagdalawang isip si Amparo. Pinatigil niya ang kariton sa gitna ng nayon at ipinatawag ang mga tao. Mga kababayan, narito kami upang tumulong, sigaw niya. Isa-isang lumapit ang mga tao, ang kanilang mga mukha'y nagtataka ngunit mayroong pag-asa. Lumapit ang isang ina na may dalang bata. Ma'am, totoo ba ito? May dala ba kayong pagkain? Ang anak ko'y nagugutom na ng ilang araw, sabi ng babae, ang kanyang tinig ay nanginginig sa hirap. Opo, totoong-totoo ito, sagot ni Amparo. Kinuha niya ang gilingang bato at ipinaliwanag kung paano ito gumagana. Sa harap ng lahat, iniikot niya ang gilingan, at sa bawat pag-ikot ay lumabas ang bigas at mais. Ang mga tao'y tila nabuhayan sa saya at pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Amparo sa paggamit ng gilingang bato upang makapagbigay ng pagkain sa bawat pamilya sa nayon. Ang mga bata na dating nanghihina ay muling nakangiti, at ang mga matatanda ay lumapit kay Amparo upang magpasalamat. Amparo, sabi ng isang matandang lalaki, si Mang Alejandro. Hindi ko alam kung paano namin kayo mapapasalamatan. Binigyan ninyo kami ng buhay. Hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin, Mang Alejandro, sagot ni Amparo. Ang biyayang ito ay ibinigay upang magamit para sa kabutihan ng lahat. Huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy nating tutulungan ang bawat isa. Nang bumalik si Amparo sa kanilang baryo, napuno ang kanyang puso ng kasiyahan. Sa kabila ng pagod, alam niyang nagawa niya ang tama. Habang tinutulungan siyang magbaba ng kanyang asawa at mga anak, napatingin siya sa gilingang bato. Liro, kung nasaan ka man, sana'y makita mo ang mabuting naidulot ng iyong regalo, sabi niya sa kanyang isip. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, naisip niya ang aral ng kanyang paglalakbay, ang tunay na halaga ng biyaya ay nasa pagbabahagi nito sa iba. Pagkatapos ng pagtulong ni Amparo sa kalapit na nayon, hindi niya maiwasang mapansin ang unti-unting paghina ng mahiwagang gilingang bato. Ang dating masiglang pag-ikot nito na nagbibigay ng saganang pagkain ay naging mabagal, at paminsan-minsan ay halos wala nang lumalabas na bigas o mais. Habang iniisip niya ang dahilan, napagtanto niya na ang gilingang ito ay may hangganan din ang bisa. Kailangan na niyang gumawa ng mas permanenteng solusyon. Isang araw, habang nag-iisip sa ilalim ng puno ng mangga, nilapitan siya ni Elena, ang matalik niyang kaibigan. Amparo, simula ni Elena, napapansin kong humihina na ang gilingan. Ano na ang plano mo? Hindi naman tayo pwedeng umasa rito habang buhay. Tumingin si Amparo sa kaibigan, halatang mabigat ang dinadala niya. Tama ka, Elena, naiisip ko rin yan. Kaya't balak kong gamitin ang huling bisa ng gilingang bato upang magtanim tayo ng mas marami at mas masustansyang pananim. Pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elena, ang kanyang mga matay mayroong pagtataka.
Hihingi ako ng tulong kay Mang Titong, ang pinakamagaling na magsasaka sa ating nayon, sagot ni Amparo. Ituturo niya sa atin ang mga sikreto niya sa pagsasaka. Kailangan nating matutong magtanim ng mas mahusay. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa mahiwagang bagay. Kinabukasan, nagtungo si Amparo kay Mang Titong sa kanyang bahay. Si Mang Titong ay kilala hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati sa mga kalapit na lugar bilang isang bihasang magsasaka. Ang kanyang bukid ay laging hitik sa ani, at siya'y palaging may handang pagkain para sa kanyang pamilya. Magandang araw Mang Titong, bati ni Amparo, na may ngiti sa kanyang mukha. Magandang araw rin Amparo, sagot ng matanda. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? May malaking pabor akong hihilingin, simula ni Amparo. Alam niyo po na marami sa amin ang umaasa sa gilingang bato, ngunit unti-unti na itong humihina. Bago pa tuluyang mawala ang bisa nito, gusto kong gamitin ang huling biyaya nito para magtanim ng mga binhi. Pero hindi ko po alam ang lahat ng tamang paraan ng pagtatanim. Kailangan ko ng tulong niyo po Mang Titong. Tumango si Mang Titong, halatang iniisip ang kanyang sagot. Alam mo, Amparo, matagal ko nang iniisip na turuan ang mga tao ng tamang paraan ng pagsasaka. Ang pagkakaisa at kaalaman ay ang tunay na susi sa tagumpay, hindi lang ang milagro o mahika. Masaya akong makatulong. Sa mga sumunod na araw, tinipon ni Amparo at Mang Titong ang lahat ng tao sa plaza ng baryo at kalapit na nayon. Ipinaliwanag nila ang plano, gamitin ang huling bisa ng gilingang bato upang makapagbigay ng binhi. Mga kababayan, simula ni Amparo, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin natin ang mahiwagang gilingang bato. Mula rito, tayo na mismo ang maghahanap ng paraan upang umunlad. Ngunit paano tayo magsisimula Amparo? Tanong ng isang magsasaka. Lumapit si Mang Titong, dala ang isang basket ng binhi. Ako ang bahala sa inyo, sabi niya. Ituturo ko ang tamang paraan ng pagbubungkal ng lupa, pag-aalaga ng tanim, at pagtitipid ng tubig. Ngunit kailangan nating magtulungan. Ang lahat ay may bahagi sa prosesong ito. Sa huling pagkakataon, iniikot ni Amparo ang gilingang bato sa harap ng nagtipong mga tao. Habang umiikot ito, lumabas ang sako-sakong binhi ng palay, mais, at iba pang gulay. Ang mga tao ay napuno ng tuwa at pasasalamat. Salamat Amparo, sigaw ng ilan, habang ang iba ay hindi maiwasang maluha. Hindi lang ito biyaya ng gilingang bato, sagot ni Amparo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ay biyayang nagmumula sa ating pagkakaisa. Tandaan ninyo, ang bawat butil ng binhi na ito ay nangangahulugang bagong simula. Nang matapos ang huling ikot, biglang tumigil ang gilingan. Unti-unting naglaho ito sa harap ng lahat, parang usok na tinangay ng hangin. Ang ilan ay napahinto, ang iba na may tahimik na nagmilay. Amparo, tanong ni Elena, ano na ang gagawin natin ngayon na wala na ang gilingang bato? Ngumiti si Amparo, bagamat may lungkot sa kanyang mukha. Hindi natin kailangang umasa sa mahiwagang bagay. Nasa atin ang lahat ng kailangan natin, ang lupa, ang binhi, at ang ating sipag. Ang gilingang bato ay nagbigay sa atin ng aral na ang tunay na kayamanan ay ang ating pagsisikap at pagkakaisa. Sa mga sumunod na buwan, masigasig na nagtulungan ang buong baryo at kalapit na nayon. Sa gabay ni Mang Titong, natutunan nila ang mga pinakamahusay na paraan ng pagsasaka. Ang bawat pamilya ay nagtrabaho sa kanilang mga bukirin, at unti-unting bumalik ang sigla ng mga taniman. Isang araw, habang nagdidilig si Amparo sa gilid ng bukirin, nilapitan siya ng kanyang anak na si Tina. Inay, sabi nito, habang nakatingin sa lunti ang bukirin, hindi ko akalaing kaya nating gawin ito ng magkasama. Hinawakan ni Amparo ang kamay ng kanyang anak. Anak, ang lahat ng ito ay dahil sa pagtutulungan natin. Hindi lahat ng bagay ay panghabang buhay, ngunit ang ating pagkakaisa ay palaging magbibigay sa atin ng bagong simula. Sa gitna ng malawak na kagalakan, ang baryo ay nagdaos ng isang malaking salo-salo bilang pasasalamat sa bawat isa, lalo na kay Amparo at Mang Titong. Ang pagdiriwang ay hindi lamang isang pagkilala sa tagumpay ng kanilang sama-samang pagsisikap, kundi pati na rin isang paalala sa aral na iniwan ng mahiwagang gilingang bato. Sa isang maaliwalas na araw, nagtipon ang mga mamamayan na masigla, sa ilalim ng mga punong akasya sa gilid ng kanilang plaza. Ang mga mesa ay napuno ng mga lutong bahay na pagkain, mula sa inihaw na isda mula sa ilog,
mga gulay mula sa kanilang mga pananim, hanggang sa mga kakaning handa ng mga masisipag na kamay ng mga kababaihan ng baryo. Bago magsimula ang pagdiriwang, si Amparo kasama si Mang Titong, ay sinalubong ng mga ngiti at mainit na pagbati mula sa kanilang mga kababayan. Bawat isa ay may dalang pasasalamat, marami ang may bitbit na mga prutas at gulay mula sa kanilang mga hardin bilang regalo para sa kanila. Habang ang kainan ay umuusad, tumayo si Amparo para magbigay ng pahayag. Napalibutan siya ng mga taong nakikinig ng may paghanga at respeto. Mga mahal kong kababayan, simula ni Amparo, ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na hangin. Ang ating pagtitipon ngayon ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kasaganahan, kundi isang pagpapaalala sa atin ng mahalagang aral ng gilingang bato, na ang tunay na yaman ay nasa ating pagkakaisa at sa kabutihan na ating ibinabahagi sa isa't isa. Ang mga tao ay tahimik na nakikinig, bawat salita ni Amparo ay tumatatak sa kanilang puso. Ating alalahanin na ang gilingang bato ay hindi lamang nagbigay sa atin ng bigas at mais, kundi ito rin ay naging simbolo ng ating kakayahang magtulungan at malampasan ang kahirapan. Nang maglaho ang gilingan, naiwan sa atin ang kapangyarihan, hindi ng mahika, kundi ng ating determinasyon at pagtutulungan. Nagpalakpakan ng lahat, at sa kanilang mga mata ay makikita ang pagsang-ayon at pagpapasalamat. Hinawakan ni Amparo ang kamay ni Mang Titong, na tumayo rin upang magbigay pugay. At hindi natin malilimutan ang ating mahal na Mang Titong, patuloy niya, na walang sawang nagturo at nagbahagi ng kanyang kaalaman sa ating lahat. Siya ang nagpamulat sa atin na sa bawat binhi na ating itinatanim, ay isang pag-asa rin ang ating sinisimulan. Tumango si Mang Titong, ang kanyang mga matay may bahid ng pagpapakumbaba. Salamat Amparo, ngunit tandaan natin, lahat ng ito ay bunga ng ating sama-samang pagsisikap. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel sa ating tagumpay. Ang kagalakan ay patuloy na umalingaw sa plaza, at ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang sa paglubog ng araw. Ang musika, tawanan, at masasarap na pagkain ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at matibay na komunidad. Sa pagtatapos ng araw, ang aral ng mahiwagang gilingang bato ay naging isang pangmatagalang alaala, na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa yaman ng lupa, kundi sa puso ng bawat tao na handang magbahagi at magmahal sa kapwa.